birthday. Happy birthday to you. Salamat. Thank you. Thank you. Happy birthday, Ma. Thank you. Happy birthday, darling. Thank you. Oh, ano pa hinihintay natin eh? Baka lumabig yung pagkain. Tayo na. Thank you. Elmer, aba, hindi mo pa pinakikilala sa akin yung kasama mo. Ma, si Mika ho. Sana naman, tapusin niyo na muna ang inyong pag-aaral bago niyo maisip na lumagay sa tahimik. Tingnan mo ang nangyari sa ate Finita mo. Gia, birthday mo naman. Let's make this a very happy occasion, okay? Ito lang ang pagkakataon para makausap ko ang aking mga anak. Gaya itong si Elmer. Hindi ko na alam kung anong oras umuwi. Noong isang gabi, ibang babae ang kanyang kasama. Ngayon, iba pa rin. Eh, sino ba talaga? Ma, mga kaibigan ko lang yung mga yun. Si Mika talaga ang girlfriend ko. Mabuti kung ganun. Huwag mong gayaan itong ate Finita mo. Tingnan mo, maaga nag-asawa. Nakakakain lang ng masarap yan kapag napapasyal siya dito sa atin. Eh, man, hindi naman mo ako nagsisisi sa ginawa ko eh. Natural. Andyan na yan eh. Ikaw lalaki. May trabaho ka na ba? Gia, please. Ma, excuse me ha. Gusto sa mama mo. Dad naman, ano ganun lang yun eh. Nagalit siya kasi hindi ako nakatapos sa pag-aaral tapos sumama ako sa'yo. Baka naman gusto ng nanay mo, bawiin ka niya sa akin. O di sige, sumama ka sa kanya. Ano naman mapagtatalunan natin? Ikaw naman pinili ko eh. Ano? Nakakainis na eh. Tinaon pa sa pagkain ng sermon, paulit-ulit. Sinabi ko na nga bang dapat hindi na ako sumama dyan eh. Yun na naman hinihiling ko sa'yo eh, na tuwing birthday niya, magsama-sama kaming mag-anak. O di sana kayo-kayo na lang. Nagtamay ka pa. Birthday mo pa naman. Sana hindi mo na sinermonan yung mga bata. I am the mother. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko kahit sino pa ang kaharap. Ewan ko. Kagaya ni Finita, paulit-ulit mo na sinita. Ano nangyari? Ayun, nagpaalam agad. Gia, bakit naman hindi mo unawain ang misang pagkakamali ng tao? Sumusuko naman sa'yo. Ay, paano? Naiinis ako sa napangasawa niya. Batugan eh. Nakakala ng tao na yon, kung mayaman ang kanyang napangasawa, ay makikihati siya sa mamanahin ni Finita. Wrong. Pati si Mika, hindi nakakain. Ayun, nagpaalam agad. Gia, huwag mong kalilimutan na nang pakasal tayo. Ordinary lang ang buhay natin. Hindi naman mahirap, hindi naman mayaman. Sinuwerte ka lamang nung magkaanak tayo. Kaya nga ako'y naging istrikto. Kasi ayaw ko na maghirap pa ulit. Ay, ewan ko naman sa'yo. Ewan ko. Ewan ko naman sa'yo. Dalawa lang anak natin. Malalayo pa ang loob sa'yo. Eh ikaw,
Sobrang bait mo kaya inaabuso ka naman. Ay ako, ibang aking patakaran. Ang hindi susunod sa kagustuhan ko, walang mamanahin. Ay, ito naman ba? Ah, Nako, wala akong pansusukli dyan. Malaki ho yan. sige, sa'yo na yan. Balato ko sa'yo. Malaki ho ito eh. Tanggapin mo na. Bira ito. Oh, Salamat to. sige, halika kami. Sige ho. Alex! Oh, nasira ba uli yung auto mo? Hindi. Eh, ba't napabalik ah? Wala, di ba kasi kulang yung bayad ko sa'yo kahapon, kaya eto na lang yung kapalit. Hindi naman kailangan eh, kasi wala yung maliit na bagay yun. Kunin mo na, kunin mo na. Eh, ang dami ko ng utang sa'yo, hindi ko na alam kung paano kita babayaran. Kayang-kaya mo naman eh, kung gugustuhin mo. Anong ibig mo sabihin? Ayan ho. Sabi ho ni LV, kainin daw natin. Spaghetti na naman. Abay, spaghetti araw-araw. Spaghetti gabi-gabi. Eh, wala naman pagbabago ito. Wala ho tayong magagawa, yun ang binigay. Hindi, kainin na lang natin, buti nga ho meron. Alex, ay napapansin kong yung babae yan ay parang may gusto sa'yo. Kulang na nga lang ho, magtapat eh. O, ano pang hinihintay mo? Oo naman. Alam niyo naman ho, may pangarap ako sa buhay. Gusto ko makapagtapos kahit konti lang. Sa bagay. Para kung dumating yung araw na pakikilala niya ako sa pamilya niya, may mukha akong ihaharap. Pero kung sa akin yun, talagang sarap ng spaghetti. Chong! May tinador naman, Chong eh. Hindi ko ito na. Malas naman, oh. Makakita ng trabaho, 7 pabrika. Wala man lang pumansin sa akin. Eh, kailangan natin ng pera ngayon eh. Magagawa ko. Bakit hindi pinabibili yung gamot ni Karen? Bakit? Paano bata? Eh, ang taas-taas ng lagnat niya. Siguro kailangan natin siya dalhin sa ospital eh. Wala nga tayong pera eh. Ano gagawin natin? Eh, samahan mo na lang ako. Humingi tayo ng pera kay Papa. Ano? Para light-lightin ang nanay mo? Kung gusto mo, ikaw na lang. Mari, samahan mo ako. Dalhin natin si Karen sa ospital. Tapos hingi akong pera kay Papa. Teka na. Sige, tara. Sir, ayun. Sige, Kuring. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo doon, ha? Ano, Iha? May problema tayo? Oh, bakit? Si Karen mo sa ospital eh. May sakit. Magkano kailangan mo? Ito pa, ang isang sakit sa ulo. Ano yan? Bakit? Wala pang trabaho ang asawa mo? Eh, naghahanap naman mo siya. Wala lang siya mahanap eh. Eh talagang walang mahahanap. Bobo eh. Ni hindi natapos ng high school. Huwag mo siyang bibigyan, Fidel. Ano ba yung bata na yan? Tuwing may problema dito sa ating tumatakbo, naninihasa ka na eh. Pwes, nagkaanak ka. Magtiis ka. Tiisin mo. Huwag mong bibigyan. Ano ba naman, Kia? Hindi ka ba nang awa sa anak mo? Hindi.
Hindi ko problema yan. Ano? Sinangla mo mga alas mo? Are, wala ka palang pera, hindi mo sinabi Dali, sa akin. Oo. Oo. Huwag mo kong pahihiyain sa mga kasama ko, ha? Ano yan? Ay, nakinita mo dito. O ano nangyari sa lakad mo? Binigyan ka ba ng mataray mong nanay? Pero kulang eh. Ano ka palit? Katakot-takot na paglalait sa pagkatao ko, ha? Utang na loob, Byron. Pupunta pa ako sa doktor. Pupunta pa ako sa ospital. Bibili pa ako ng gamot. Kung ikaw lang ang aasahan ko, maninigas na ako dito sa gutom. Wala ka nang inintindi. Hindi ang barkada mo. Nagka-happy-happy lang kami. Happy-happy? Habang naghihirap yung anak mo sa ospital? Tuloy, kung anong nasasabi ng magulang ko tungkol sa'yo eh. Kasi ganyan ka eh. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Trabaho ka. Kumilos ka. Kahit ano pagkakitaan mo, gawin mo naman, Byron. Ako na lang ang taong naniniwala sa'yo. Pag may taong nag-aalipos na sa'yo, ako na lang nandito sa tabi mo. Pero anong ginagawa mo? Ito nga o nag-iisip. Nag-iisip? Paano ka mag-iisip? Puro laman ng utak mo, alak at barkada. Ha? Kumilos ka naman ng parang may asawa. Parang may anak. Ikaw nga. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong pahihiyain sa mga kasama ko. Sumunod! Sige! Sige, tuloy mo! Punta ka nga doon sa anak mo. Inaasikasuhin mo, huwag ako yung guguloy mo dito. Are, ka na. Is mo kayo dyan? Ah. Baka nakakwento na naman Eh, ng wala. commander mo yung Huwag niyo pa- ginan mo, ah. Huwag niyo papansinin niya. Tama na, ayoko na. Bakit? Tinatanggihan mo na bang pag-aalala ko sa'yo? Hindi sa ganon. Hindi kasi maganda tingnan eh. Parang ang baba ko naman, umaasa pa ako sa mga dadalhin mo sa akin para lang makakain ako. Pangit eh. Kasi naman eh. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Wala. Wala naman pala eh. Nasa iyo lahat ng katangian ng isang babaeng makahanap ng isang lalaki. Maganda ka, mabait, talino, mayaman. Pero ano? Bata pa naman tayo eh. Nagtapos muna tayong pag-aaral. Pabayaan mo muna makapagtapos ako. Makapagtapos ka. Eh, pwede mo na akong pagmalakas sa pamilya mo. Sige na. Kaya pala nauubos ang allowance mo eh. Dahil sa lalaking to. Hindi pare, Kuya naman ako sasaktan. Wala siyang kasalanan. Hindi ko naman nasasaktan eh.
Palit ako tapos manggugulo kayo! Eh, yung pamangkin mo eh! Sinasamantala yung kapatid ko eh! Ano? Hindi gagawa pamangkin! Kulang yung to ah! Delikado tayo dito, pare. Kaya, tara. Ano ba nangyari? Ba't ka nandito? Hintay kita. Gawin mo ayaw akong usapin ah. Alam mo naman, hindi ako nakikipag-usap sa lasing eh. Kaya lang naman ako naglasing ah. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Eh, sira pala ang ulo mo eh. Elmer, for once in your life, why don't you try to act like a grown-up? Siguro nga sira ulo ko. Kasama tayo. Alam mo, paulit ng paulit to. Siguro naman mas maganda kung uuwi ka muna. Tsaka matulog ka muna. Mag-isip ka muna. Kung okay ka lang, tsaka na lang tayo mag-usap, okay? Okay. Mang Lito. Bye. Alex, sulat yan ng aking kapatid. Ang nanay mo, bago siya namatay. At ngayon eh, panahon na para ibigay ko sa iyo. Hindi niyo sinabi sa akin, boy, ang tatay ko. Kasi, alam mo Alex, pinaglihim ko sa iyo sapagkat naisip kong kaya kitang palakihin, buhay. Tayo kung mapapunta ka sa isang amang may ibang pamilya. Ngunit, nung makita kong inaapi ka ng kapatid ni LB, ay nasabi kong panahon na para malaman mo, makilala mo kung sino yung tunay na ama. Alam niyo, Chong. Lumaki ko na kayo kinikinala kong tatay eh. Ay, bigay niyo naman sa akin yung pagmamahal niyo eh. Hindi ko na kailangan yung manggagaling pa sa ama ko. Alam mo, anak, Alex, masakit ang tumanggap ng katotohanan. Pero, kailangan makilala mo rin siya. Magbigay ka lang ka sa kanya. Sapagkat may karapatan ka na hingin mo para sa iyo. Nang matupad naman ang pangarap mo sa buhay, na alam ko hindi ko pwedeng ipagkaloob sa iyo. Sige, Chong, susundin ko kayo pero babalik ako. Alex, kung sakaling dumating ang pagkakataon na naramdaman mo hindi ka karapat dapat sa tahanan yun, may isa ka pang ama. May isa pa, Alex.
Tatagumpay ka. Mare, pwede ba magtanong? Tama-tama dating mo. Ito nga't kakabit ko na eh, oh. Wanted driver. Mabuti pa. Halika, samahan kita sa loob. Sandali, hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi, huwag ka na mahiya. Talaga naghahanap talaga kami ng driver. Ang itsura mong yan. Total, maghawig naman tayo. Yung amo kong babae, naghahanap talaga ng medyo decent driver. Halika, samahan kita. Sandali, hindi ko ka na mahiya. Sasamahan kita. Sir! O, Boyong. Sir, nag-apply yung driver. Sorry, hindi tayo nagkakaintindihan. Mabait si Mr. Goros. Tama. Nangangailangan ako ng isa. Ay, mabait si Mr. Gorospe. Hindi ko naman nahiya. Paano ikaw, Boyong? Anong gagawin mo? Maghahanap na lang ho ako ng ibang mapapasukan, saka marunong naman ho ako sa makina eh. Ano ba? Sir, nabanggit po kasi yung makina eh. Meron ho kaming maliit na talyer at saka vulcanizing shop ng sa pendong ko. Tama-tama, naghahanap po kasi siya ng katulong kasi mas nakakot niya. Kung gusto mo, tingnan mo, sabihin mo, pinapunta kita kasi Alex. Bakit hindi? Di ya mo, pag wala na akong ma-applyan, di pupuntahan ko to. Sir, kayo na kung magsabi kay ma'am, kukunin ko na lang ang gamit ko. Sige. Maraming salamat sa iyo, Boyong, ha? Di ba? Ano ka pala pangalan mo? Alex, Alexander Gorospe. Alexander Gorospe. Magkapilido pa pala tayo. Sa palagay ko, magkakasundo tayong dalawa. Sandali. Gia. Tama-tama. Narito ang bagong driver natin. Siya ba? Bueno, ayaw ko ng abusado, ng presko. Gusto ko mabilis kumilos, ha? Ayaw ko ng barombado. Kailangan laging magalang sa iyong amo. At kapag wala kang ginagawa, tumulong kang magdilig dyan sa mga halaman. Ha? Opo. Tumulong sa paglilinis ng bakuran. O halika na, hatid mo ako. Tarsado na ako sa kusina. Sige. Yung bag mo, dali mo sa garahe. Iatid mo na si Mrs., ha? Gia, ready ka na ba? Malapit na. Alam mo napupuna ko, mukhang mabait yata yung driver natin, ano? Oo nga eh. Napansin ko eh. Nag-aaral pa. Sana naman ganyan ang mga anak mo. Tingnan mo si Elmer, hanggang ngayon wala pa. Maghapon, magdamag, hindi umuwi. Ano ba yung bata na yan? Mukhang mainit, darating na yun. Kuminsan, parang kinakabahan akong hindi ko ma-explain. Kasi tuwing lumalabas ng bahay yung batang na yan, para bang nakakako ko ano namang kalukuhan ang ginawa. Ikaw naman, hindi pa nangyayari, iniisip mo na kaagad. Ako na lang. Baka yung si Elmer na. Hello? Ito nga. Saan presinto? Stupido! Halos araw-araw, bisita ka ng presinto! Hindi ako magugulat. Isang araw tatawagan ako ng pulis para sabihin na ikaw ay lumulutang na sa ilog Pasig! Gia. Huwag mo nga akong pipigilan!
Kaya lumalaki yung ulo ng batang yan eh. Lagi mong inaayunan! Eh, napasama lang daw sa mga barkada. Kung hindi lumalabas ng bahay ang anak mo, hindi niya abutin ng ganito eh. Ikaw lang naman ang matyaga! Wala kang ginawa kundi piyansa ng pakipag-usap doon sa presinto! Hindi ko naman gusto yun eh. Tumigil ka! Puro ka hindi mo gusto! Kailan ka ba talaga titino? Kailan ka magpapakabait? Alam mo bang tinig ka sa lalamunan ko? Wala bang ulam? Yung ginagawa mo, saan ka pupunta? Hahanda na ako sa pag-alis ko. Anong alis? Siguro tama si Mama. Kaya ang laka ng galit na sa atin eh. Nagkamali akong sumama ako sa'yo. Araw sa ospital yung anak natin. Yung anino mo, hindi ko nakita. Ano naman ang magagawa ko? Doktor ba ako? Wala nga, pero pakita mo naman yung concern mo sa bata. Puro barkada na lang inaatupag mo. Hindi ka pa talaga handa magkapamilya. Lahat sinusubukan kong pasukan kahit ano para kumita. Kahit ano pinapasok ko. Puro ka salita. Walang mangyayari sa salita. Ultimo sinsin ko. Isang lako na. Yung bili ng gamot ng anak natin. Pero ikaw? Ano? Anong ginagawa mo, ha? Mahal naman kita. Walang mangyayari sa puro pagmamahal. Paano na yung sikmura natin? Paano na tayo? Paano na yung kinabukasan natin, ha? Ano, suko ka na? Oo. Dahil wala na natitira kahit konting respeto o pagtitiwala sa'yo. Hindi ka aalis. Kahit anong maging wakas natin, tayong dalawa pa rin. Kahit anong mangyari, tayo pa rin. There's nothing to talk about, Elmer. Hindi na ako makatulog. Pati pagkain ko. Pati pag-aaral ko, nakakalimutan ko na. Kasalanan ko ba yun? Sabitan niyo kasi ako. Elmer, you're a nice guy, pero I'm sorry. Wala sa'yo ang hinahanap ko sa isang lalaki. Ano yun? Sabihin mo. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na tigilan mo na ang barkada mo? Napakasimple pero hindi mo naman magawa. Ano bang gusto mo? Mahalin ko ang isang taong lousy at problematic. Excuse me. Magbabago din ako. Kailan? Soon. Ma-outgrow ko rin yun.
Let me be the judge, okay? Bye, Elmer. Napasok ka ba? Meron mo sana eh. Exams mo namin mamayang gabi. Pero kung kailangan niyo ako, hindi mo ako papasok. Okay lang ako. Di ba ipagpatuloy mo? Give priorities to the studies. Alam ko naman kaya ka nagsusumikap para ka makatapos. Saan ka ba na? Sino ba ang mga magulang mo at kapilito pa kita? Anak kita. Anak ka ni Nelia. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam na nagkaanak kami. Kung inaakala mo na kaya mong bilugin ang aking ulo, nagkakamali ka. Gia, bakit hindi mo ako paniwalaan? Dahil hindi ako tanga para maniwala sa mga kasinungalingan mo. Kung kaya mo kong lukohin noon, hindi na ngayon. Alam mo bang nandidiri ako sa'yo? Marumi ang pagkatao mo. Manloloko! Sa loob ng mahabang panahon, nagawa mong lokohin ako. Ni ayaw mong mapatikit sa'yo. Dahil kinikilabutan ako. Ikinahihiya ko na dalhin pati ang pangalan mo. Gia, napakatayog mo na. Oo. Ngayon ako naniniwala sa mga anak mo na ikaw raw ay wala nang tinatanggap na katwiran at hindi mo alam sabihin ang pagpapatawad at ni pagmamahal. Oo. Kasalanan mo rin, Gia. Dapat din ako sisihin. Masyado kitang in-spoiled bilang asawa. Oo, spoiled. Dahil mahal na mahal kita. Itinayo kong isang pedestal para sa iyo. Para maging reyna ng tahanan. Hanggang sa makalimutan mong may hari palang dapat mong respetuhin at katakutan.
Kaya, masakit sa loob ko. Oo. Masakit sa loob kong iwanan kita. Dahil mahal na mahal kita. Pero ayoko maging habang panahon. Maging tao-tauhan lamang sa tahanan ito. Ganun pala ang pangyayari. Nagkahiwalay pala yung mag-asawa, ha? Oo. Inunahan ko na nga ako eh. Nararamdaman ko kasing paalisin din ako eh. Ba't ko pa hihintayin? Naawa ko sa tatay ko eh. Wala akong magawa. Ako, alam mo, Lex, masama talaga ugali niya si Mrs. Gorospe. Kaya nga ako umalis dun eh. Tama-tama naman ang dating mo. Eh, sabi niya, hindi ako makakaalis dun hanggat wala akong kapalit. Totoo niyan. Hindi naman kasi ako mag-a-apply na driver. Kaya lang, hindi ako makasingit sa'yo. Kaya tinanggap ko na lang yung hawak mo. Eh, kaya nga, ituro mo ako dito eh. Wala naman talaga ako mapupuntahan, kaya punta lang ako dito. Pero ngayon, nandito ka na, pwede na akong balis. Boyong, hindi ka alis. Dito ka. At kung nung kita ng target, hati-hati tayong tatlo. Ang Pendo, nakakahiya naman. Huwag mo na isipin. Ito naman oh. Dito ka na lang. Ngayon, kung talagang ayaw mo sa amin, gusto mo umalis, may magagawa pa ba kami? Uwi mo. Pag-iisipan ko. Nakapag-isip na ako. O wala, dito na ako. Boyong, kape ko yan, ha? Hindi ba hati-hati tayong tatlo? Pero akin yan. Tirahan niyo na lang ako. Kumuha ka ng iyo sa labas. Sige. Ang sir mo, nandito pa? Wala na ho, ma'am. Umalis na po. Akin na yan. Maghain ka na ako'y gutom na. Opo, ma'am. Magbibihis lang ako sandali. Opo, ma'am. At saan ka na naman pupunta? Magtatrabaho nga, sasama ako sa barkada ko. Barkada? Saan? Hindi ko alam, basta malayo. Ano bang hindi mo alam? Kayo ha? Umalis na ang papa mo. Aalis ka pa rin. Ano ba kayo? Iwanan niyo ako mag-isa sa bahay na ito. Di ba yan ang gusto nyo? Mawalan ng sakit ng ulo. Mawalan ng tinik sa lalamunan dahil sa mga kalokohan ko. Ma, aalis na ako. Bye. Puring? Puring? Ma'am? Ma'am? Umalis na po si Puring. Ano yung dala mo? Ay, gusto kong magpaalam sa'yo. Papaalam ka? Alis ka? Sige.
sumunod ka na rin dyan sa puring mo. Paglabas mo, ikuha mo ko ng taxi. Pwede? Opo, ma'am. Ano bang ginagawa mo dyan? Papakamatay. Ano sila pang ulo mo? Matagal na. Paano ba naman ako magkakagusto sa'yo? Eh hanggang ngayon batag ng isip ka pa. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko naman gusto to eh. Pero nasisiraan ng ulo ko sa kakaisip sa'yo. Eh ano bang gusto mong palabasin? Na mahal kita. At seryoso ako sa'yo. Kung akala mo magkukuha mo ako sa ganyang paraan, nagkakamali ka. Ano bang gusto mong paraan para mapatunayan kung mahal na mahal kita? Ano ba talagang paraan? Kaganyanan tayo. Hindi ko alam sa'yo. Basta sabi ko lang, mahal na mahal kita. Yun lang. Please, Elmer, tumayo ka na dyan. Huwag mo na akong idamay sa mga kalokohan mo. Mika, hindi to kalokohan. Totoo na to. Then bakit pati ako idinadamay sa mga problema mo? Sorry, Mika. Hindi ko na alam kung anong tama at mali eh. I left our home. Naglihas na ako. Sinabi ko, di na ako babalik. Parating na kasi ako inaaway ni Mami eh. Parating na lang akong bali. Parating na lang ako sinisisi sa lahat ng bagay. Ikaw na lang huli kong pag-asa. I'm renting a small room. Nagtatrabaho ko sa isang pizza parlor. Yung sweldo ko, pinagkakasya ko pati sa pag-aaral ko. So, naisip ko, kung mawawala ka pa sa akin, wala na kwentang buhay ko. Mawawala ng katuturan. Wala na rin silbi. Parang na akong pinatay. Kung mawawala ka pa sa akin, sana kunin nila ako ng Diyos. Kunin niyo na lang ako! Wala rin silbi ang buhay ko pag mawawala ka pa sa akin. Elmer, hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Gusto ko lang ipakita sa'yo na may prinsipyo ako sa buhay. Magagawa ko lamang yun kung malalaman ko lang na nandiyan ka lagi sa tabi ko. Mika, pinipangako ko. Parati ako nandito para sa'yo. Lahat ay gagawin ko para sa'yo.
Side by side. Magtutulungan tayo, di ba? Para pareho tayong umasenso. Totoo ba yun, Ama? Totoo. Promise. Please, pwede ba kitang makausap sandali? May nakapagsabi sa akin na dito ka nga raw nagtatrabaho, kaya pinuntahan kita. Eh, bakit naman kailangan magtrabaho ka ng ganito? Nasaan bang asawa mo? Hiwalay na kami ni Byron. Ang anak mo, si Karen. Patay na siya, Ma. Wala kasi kami pambili ng gamot. Bakit hindi mo ako pinuntahan? Sawang-sawa na ako na. Kung lalapit ako sa'yo, pinagtatabuyan mo lang naman ako eh. Pero Iha, hindi naman sa ganitong kagrabing sitwasyon. Saan ka ba umuwi ngayon? Nakikitira sa isa kong kaibigan. Pero maghahanap din ako ng mauupahan pag nabayaran ko na lahat ng utang ko. Umuwi ka na lang sa bahay, Finita. Wala nang papa mo. Iniwanan na ako. At si Elmer, umalis na rin. Nag-iisa na ako ngayon. Bakit? Hindi nila matais ugali mo? Please, huwag mo na akong susumbatan. Matagal na ako nagdusa sa mga pagkakamali ko, Iha. Ang buti ng ganito, ma'am. Magkahiwalay-hiwalay na tayo. Masaya ka na, may pera ka. Tsaka, wala nang lalapit sa'yo. Mabuti ng ganito. Wala ka nang sisisihin pa. Okay, if you'll excuse me, marami pa akong trabaho. Please. Sandali. Huwag ka muna umalis. Benita! Tingin mo matatagalan pa kaya siya? Dali na lang yun. Dadating na yun. O, yan na pala siya eh. Gusto ko ba kung asawa niya? Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Pinagtanong kita. Hinahanap kita talaga eh. Bakit?
Ibibigay ko lang sana sa'yo ito. Naalala mo, sinangla mo to noon eh. Tinubos ko na. Saan ka nakakuha ng pera? Nagtatrabaho na ako ngayon eh. Mula nung mawala ka, nagising na ako sa katotohanan na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Finita, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Naging masama akong asawa. Kaya pati anak natin eh, kinuha na ng Diyos. Wala na akong barkada. Napapakatino na ako. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mrs. Gorospe, kaya ho namin kayo sinundan dahil ang asawa nyo nasa ospital. Malubaho. Pare, tayo na. Sundan mo yung jeep na yan. Lex! Lex! O yung piyesa nasa na? Wala eh, Lex. Anong wala? Pinagtataksyo na nga kita para mabilis ko kuna ito na mamaya eh. Alam mo, nakita ko si Mrs. Gorospe. Oh, may kasamang mga lalaki. Duda ko eh, parang mga goons. Byron! Byron! Byron, nakita ko biyanan mo. Hayaan mo siya. Hindi, duda ako eh. Ipinara nung jeep tapos may sumakay na isang lalaki. Ano yung tsura ng lalaki? Mataba, may team, saka may bigote. Ito, top yun ah. Palagi mo nagpapagawa ng gulong sa amin yun. Kaya, samahan niyo ako. Alam niyo kung saan sila pupunta? Oo, pero dumaan muna tayo ng presinto. Report natin. Yan. Pumurutan mo kayo. Kaya mga karami. Oh, kumain muna kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo papatayin.
Patutubos namin kayo. Pulutan. Malaking pera yun. Inom pa rin. Sige, dami na rin. Ayaw nyo mamulutan. Mapali ko. Boy. Boy. Ano? Kumain na ba yan? Ayaw eh. Bombay. Nakatawag ka na ba sa bahay ni Mrs. Grospe? Tumawag ako pero walang sumasagot eh. Ano? Eh, paano magiging pera yan? Ha? Hoy, bumalik ka ulit doon, ha? Huwag kang babalik dito hanggang di ka nakakondak. Sige na! Puro pa inom! Ha? Mayroon! Bilib talaga ako sa'yo, no? Pagdating sa pera, ang lakas ng pangamoy mo. Haring boy, balato mo na yan sa akin. Biyanan ko yan eh. Oh! Eh di tamang-tama. Biyanan mo ba? Di ba madalas mo ireklamo sa akin yan? Huwag kang magalala. Babalatuhan kita. Bibigyan kita. Ha? Pare, nakikiusap ako sa'yo. Balato mo na siya sa akin. Okay, sige. Total, meron naman tayong pinagsamaan. Kung gusto mong arborin, sige, kunin mo. Yan. Sige. Yan ang ayoko sa'yo eh. Masyado kang pakialamero. Ngayon, ikaw ang uunahin ko bago yung piran mo. Mayroon? Mayroon. Happy birthday, Gia. Ma, happy Mother's Day. Ma, happy birthday. Ma, siya nga pala. Kasal na kami ni Mika. Nagtrabaho ko. At nagsumikap makapag-aral. Si Mika nag-inspirasyon ko sa lahat ng ginawa ko, ma. Siya nga ba, iyo? Ang sinasabi na lahat ng... Maraming salamat, Mika. Salamat at ginampanan mo ang tungkulin ko sa aking ama. Ibig na rin padama sa'yo, Gia. Kahit na nagkahiwalay tayo, ikaw pa rin ang ginanatin. Ngayon tapos na ang pagpapaalam. Alis na kami. Huwag, Fidel. Huwag kayong umalis. Ayaw ko na mapag-isa uli. Mula nung iwanan ninyo ako.
naging luksa at malungkot ang tahanan ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala salapi ang nakapagpapaligaya sa isang tao. Inaamin ko naging dominante ako. Pinakialaman ko ang inyong mga buhay. Yun lang gusto ko ang siyang masusunod. Mali. Mali lahat yun. Tawarin ninyo ko. Please, huwag na kayo umalis. Fidel, kung maaari sana'y muli natin ibalik ang liwanag at kaligayahan sa tahanang ito. Muli nating buuin ang ating pamilya. At ako na ang nakikiusap sa inyong lahat. Unawain sana ninyo ang minsang pagkakamali ko. Iyan lamang naman ang nais ng mga rin sa iyo. Oh, Fidel. Salamat. Benita. Salamat, Iha. Thank you. Byron, maraming salamat sa ginawa mo para sa akin. Hindi ko makakalimutan. Thank you. Happy birthday, Ma. Thank you, Mika. Happy birthday. Ma'am, happy birthday at saka happy Mother's Day. Thank you. Tinatanggap to ng buong puso. At kung maaari sana, Mami na lang ang itawag mo sa akin. Mula ngayon, itinuturing na kitang tunay kong anak. Thank you, Alex. Thank you. Ma'am, ulila na ho ako. Makiki-Mother's Day na. Pwede. Thank you. O mga anak, halika kayo. Kayo naman hindi man lang nagsasabi, di sana nakapag-ayos-ayos naman ako. At nakapaghanda ng kahit na papano.